Napanood nyo na ba ang Home Along the Riles? Masaya ang family, pagtulong-tulong all the way. Problema ay may remedy kapag may konting comedy. Hindi pa? Wag ganon ho, mga ano kay. Kung hindi mo pa napanood, hindi para sa iyo ang video na ito. Para ito sa mga napanood na. Parehas ba tayo ng naramdaman pagkatapos ng Home Along the Riles? Tara, gawa tayo ng review. Handa na kayo? Atong alamin. Ayan, gagawa lang tayo ng isang quick review doon sa ating napanood na pelikulang Home Along the Riles. I'll be honest with you, hindi ko agad napanood siya on the first week. On the second week ko na siya napanood kasi akong pera, naghihirap. Pero it was a pleasant experience. Nanood ako sa Fairview Terraces ng mga 8:30 ng gabi, yung showing, and lo and behold, second week na ako nanood pero marami pa ring tao at ang nakakatuwa ay pamilya ang nanood. Actually, ako nga lang yung solong nanood eh. Gusto ko lang talagang mapanood na. At nung pagpasok ko sa sinihan, maingay kasi maraming mga bata. Oo, pamilya nga eh. Sabi ko, tingnan natin kung anong reaction ng audience. At ayun na, nagsimula dun sa volleyball part, no? Oo. So kapag kayo ay hindi pa nakakapanood huwag niyo talagang panoodin to. Okay, so umpisahin sa volleyball part, sobrang tawang-tawa yung mga bata kapag tinatamaan yung mukha. Oo, at sa isip ko noon, ako kasi sa totoo lang, I'll be honest, hindi ako gano'ng natatawa dun sa part na yun. It's too, kung tawagin natin ay slapstick comedy. Pero natawa na rin ako ng tawa magmula nung mga bata na nasa loob ng sinihan, tawa sila ng tawa. So dun sa part na yun, nakita ko na, uy, kuha nito kaagad yung mga batang audience. And later on, habang pinapanood ko yung palabas, talaga namang ako'y tawa ng tawa dun sa mga kalokohan nila. At ramdam na ramdam ko na para, uy, panahunan ko to. Pati yung mga jokes sa kapanahunan ko to. At yun nga, itong Home Along the Riles, ito yung ultimate nostalgia film ng mga taga-90s o nabuhay ng mga nung panahon ng 90s. Kasi talaga namang kahit ano pang sabihin mo, parte ka ng pamilya Cosme. Oo, imposible ni isang beses hindi mo nasilip yung Cosme family. Pero pwede pa rin naman. Pero karamihan or most of the Filipino people alam o kilala ang pamilya Cosme. So napakadali nga makapag-identify sa kanila. At dahil nga nakaka-identify ka sa kanila, yung mga actors nila, talagang ramdam na ramdam mo. Ang galing! Ang ganda-ganda ni Ma'am Claudine Barreto. Ang galing-galing ni Ma'am Nova Villan, ni Tita Ason. Siya yung nagdadala ng drama eh. No? At of course, syempre yun nga parang pag wala si Dolphy, anong mangyayari? Hindi pwedeng wala si Dolphy. But I don't know kung naramdaman nyo rin kay Bill, kay Bob, kay Baldo at kay Estong. Nakita ko si Dolphy eh. Yung pagka parang relax lang at yung pagka nonchalant ni Smokey, no, tapos yung parang struggles ni Gio Alvarez, tapos si Baldo, si Randolph, sobrang he reminds us of his Daddy Dolphy. And of course, ganun din naman si Boy 2, no, yung mga quirks nila. Actually si Randolph tsaka si Boy 2 para silang sila yung bagong Dolphy and Babalu dahil sa mga pranks nila, yung mga gigs nila, sobrang nakakatuwa, no? And it's a very welcome edition si Pepe Herrera, si Baby Boy.
Ang galing, parang parang siya yung nawawala. Siya talaga yung nawawalang asawa ni Bing. Parang gusto mo siya talaga yung maging asawa niya. Parang pasok siya sa pamilya Cosme. Okay din yung acting niya ni Maybelline. At yun nga, yung pinakagusto ko doon, in terms of dun sa actors, walang pinabayaan dun sa mga main actors. At even dun sa yung mga supporting actors, like si Taas Taas, andun pa sila. Nagulat nga ako kay Moy Moy, andun din eh. Diba? Oo, at talaga namang nakakatuwa na kompleto sila. So yung pelikula na yun yung talaga yung ultimate na 90s feel. Ang ganda ng istorya, syempre yung istorya talagang Pilipinong-Pilipino, nakaka-relate ang lahat kasi lahat siguro tayo, mayroon tayong nakakatanda ng magulang at lahat siguro tayo na experience na yung mawalan ng ina, mawalan ng tatay. So yung pain na yun, parang very sensitive. Pag pinag-uusapan yun, iiyak ka talaga. Ako sobrang iyak ko. Habang nanonood ako ng palabas. At ang wish ko nga sana ay talagang buhay pa kaso wala po tayong magagawa. No? With the attempt of the CGI, yung CGI po si Mang Cosme, si Mang Kevin Cosme, medyo nahirapan ako doon pero ay nako, panoodin niyo po, may bago po akong podcast. In-interview ko po si Vandolph at in-interview ko po si Direct Boy Tuno. Doon abangan ninyo, may July pa kasi yun, may papalabas. Meron po akong bagong podcast. Ito na kami. Nako, pinag-usapan ko din nung guest namin si Aiza at ni Vandolph kung bakit ba hindi pa national artist si Daddy Dolphy. Kasi talagang walang dahilan para hindi maging national artist si Daddy Dolphy. So panoodin niyo po yun. Kasi alam niyo kung ito, may papakita akong clip sa inyo. Dito sa clip na to, makikita nyo na talagang ang galing po umarte ni Daddy Dolphy. Mapa-drama, mapa-comedy. At sabi nga natin, marami ang tumutulig sa na si Dolphy daw ginagawang karatawanan ng mga bading. Pero hindi, gumawa rin siya ng mga pelikula na talaga namang iminulat ang mga kaisipan ng mga tao with films like ang Tatay Kong Nanay at saka yung Markova. So sana at tulungan nyo kami na patuloy natin ipaglaban ang pagiging national artist ni Daddy Dolphy. So sa suma total, ito pong story niya, sobrang pamilya, parang pamilyang Pilipino talaga at hindi mahirap maka-identify. Kasi kilala mo sila eh. Tapos ramdam mo rin yung pagtanda nila. Matanda na sila, matanda ka na rin eh. O yung sakit ng likod ko habang nanonood eh. Talagang Anyway, kung para sa isang makabagong pelikulang Pilipino, natutuwa po ako kasi kumita po siya. 2 taon po mahigit nila ginawa ang pelikulang ito. So worth po yung paghihirap niya. Sana suportahan po natin. Kung hindi pa po kayo nakakapanood ay panoodin nyo. At kung napanood niya, pwede na maulitin. Feeling ko may iyak tayo ulit eh. Ako, kapos-kapos lang ako ngayon eh. Pero feeling ko papanoodin ko siya ulit. At okay po siya. Aking rating po sa kanya ay 9/10. 10 of 10 sana kung nandun ako. Joke lang. Ayan, may gusto ba kayong mga iba pang pag-usapan? Meron ba kayong mga katanungan na naisitanong at gustong malaman ang kasagutan? Ako, nagsisipag-sipag na ako ulit, magsisipag na ako sa aking vlog. Ano pang hinihintay nyo? I-message nyo sa akin yan kung ano yung mga questions nyo. At kung meron kayong mga shoutout, i-message nyo din yan dyan. At itry natin i-include yan sa aking next na gagawin kapag sinipag. Siyempre. Maraming salamat po. Tandaan, sabi ni Ron Navarro, sa inyo manggagaling ang inyong ikagagaling at sa inyo din magmumula ang inyong ikasasama. Pilitin nyo po maging masaya. Try nyo po maging masaya. Ha? Diyan na po nagtatapos ang banat ko. Kaya ako naman ang banatan nyo. Ako, Alamin.